Sabi mo, mahal ka ni Kristo. Mahal ka ni Kristo. Amen. Sabihin mo naman, masaya ako at nandito ka. Masaya ako. Nandito ka. Paano natin makikita yung kagalakan sa gitna ng mundong sira, no? Na alam natin na yung problema hindi na iiwasan base dun sa ating mga pag-aaral at mga binasang mga salita ng Diyos. Pero kaya natin kontrolin yung ating response doon sa problema, di ba? So may isang bagay tayong pwedeng matutunan na kung saan natin hahanapin ang tunay na joy o kagalakan. Okay? So bago tayo mag-start, pwede ba tayong tumayo at panandali ang manalangin? Nakaihit na, kuya. Okay? Ating iyo po pong ating mga ulo, ay po ang ating mata. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa araw na ito. No? Isipin natin nasa kalagitnaan natin ang Panginoon. Nasa harapan natin ang Diyos. Ama namin nasa langit, kami po ay malapit sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba at punong-puno ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito at pagkakataong makapagtipon po, Panginoon, bilang iyong bayan. Panginoon, alam po namin na alam niyo po ang kalagayan ng aming mga puso. Ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Ang aming mga alalahanin, ang aming mga daladala. Panginoon, mayroon po kami mga sugat na daladala ngayon. Pero sa sandaling ito, Panginoon, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga dalahin. Ang aming mga pasalin na ito, Lord. Panginoon, ihanda mo po ang aming puso at isipan upang tanggapin po, Lord, ang iyong salita. Alisin mo po ang anumang distractions, Lord, na nasa aming isipan. At tulungan mo po kami na makinig, hindi lamang gamit ang aming mga tenga, kundi gamit ang aming mga puso, ang pangalawa, Panginoon. Tugunan mo po kami, Panginoon, na maunawaan habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita, kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan, na hindi nakabase lamang, Panginoon, sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya. Panginoon, habang kami nakikinig sa araw nito, naway maranasan namin ang iyong presensya at kapayapaan. Lord, ang lahat po ito ay inaalay namin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alam ko, maglalakas ka yan eh. Makakita po tayo po. Okay. So, before we proceed doon sa ating topic, no, sa continuation, let us review muna kung ano yung ating napag-aralan last time. Hindi na kayo pagkato. Huwag kayong maya. Okay? So tingnan natin, no? Ibalikan natin sandali yung ating pag-aralan na karabuan. So, sinasabi dito na ang tanong talaga natin ay paano daw tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan sa kabila ng sirang mundo. No? Ginamit natin ang pinaka-main verse na ginamit natin talata ay yung nasa John, chapter 16, verse 33. Sabay-sabay nga po natin basahin ulit. Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabihin nyo nga po ulit, kapayapaan. Sinasabi ni Lord daw sa atin ito para magkaroon tayo ng kapayapaan o peace. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Sabihin nyo nga, kapighatian. Ano yung sabihin ng kapighatian? Sorrow. Ano pa? Sadness. Lahat ng hindi magandang pakiramdam, di ba? Yung pagkawala tayo sa comfort zone, parang kapighatian na rin para sa atin yun. Eh. So sinasabi dito ni Kristo, sigurado siya, na dito sa mundo, mayroong kapighatian. So yan yung bad news. Bad news yun. Pero kung mayroong bad news, mayroong good news si Jesus Christ.
Tandaan nyo, nagsasalita dito si Yesu Cristo, no? Sinasabi niya ito doon sa kanyang mga apostoles bago siya ipagkanulo ng bukas, di ba? Bago yung Last Supper, nire-ready niya yung puso ng mga nire-ready niya yung puso ng kanyang mga apostoles sa darating na paghihirap, no? Sa pagsunod sa kanya. No? Pero ang good news, ano sabi ni Jesus Christ? Datapwat, lakasan ninyo ang inyong loob. Patagal daw, lakasan ng inyong loob. Bakit? Sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Praise the Lord. So palakpakan natin si Lord. So sinasabi dito ni Kristo na nalaman natin na dito daw sa sanlibutan ay marami tayong dadaanin, kapighatian, sorrow, mga paghihirap. No? Masasaktan at masasaktan tayo. Bakit? Bakit nyo sinasabi yun? Kasi nga, ang mundo natin, natutunan natin ay sira na. No? Sira yung mundo natin tinitirahan. Bakit ba nasira yung mundo natin tinitirahan? Dahil, tama, sa pagpasok ng kasalanan, nalaman natin yan. Last week, na kaya sira ang mundo dahil nakapasok yung pagkakasala. Sino yung nagkasala? Si Eva at si Adan. No? Yan, nagkasala si Adan. Diba, sabi, nung binasa natin verse last time, dahil sa pagpasok, dahil sa isang tao, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. So, nasira yung magandang plano ni Lord. Initially, ano ba ang magandang plano ni Lord? Di ba? Initially, create ni Lord ang Genesis 3 na sa Genesis na kumpleto at buo. No? Ang huli niya nga nilikha, yung sino huling nilikha niya? Tao. Di ba? Bago niya likhain yung tao, nilikha niya muna yung sanlibutan ng buo, perfecto. Di ba? Lahat ng ating kakailanganin within our reach, no? Kumbaga, abot kamay. Wala na tayong gagawin kung hindi i-enjoy kung ano yung ginawa ni Lord na para sa atin. At binigyan niya tayo ng dominion over all creations. No? Yun yung plano ni Lord. Hindi tayo mamuhay sa sirang mundo. Pero dahil nga sa pagkakapasok ng kasalanan, dahil sa disobedience ng unang tao, ni Adan, pumasok yung kapighatian. Kaya pinauna na ni Lord yan. So, hindi kasalanan ni Lord, bakit mayroong kapighatian? Meron siyang warning dahil sa kasalanan, nakapasok ang kasalanan, nakapasok yung problema. Kaya pinagpauna na niya. So, huwag kayong magugulat kung makaranas tayo ng kapighatian. No? So, ito yung talagang hindi natin mayalis. So, kailangan natin maunawaan na kung mayroong hindi nagbabago sa buhay natin, ito yung problema. Kasi, malaki yung impact ng external factors, kasalanan, ng environment, di ba? So, pero mayroong good news siya. Di ba? Ano ang good news niya? Dinaig niya na daw yung sanlibutan. So, ibig sabihin, kung tayo ay na kay Kristo, sino dito yung mga na kay Kristo? Taas kamay. Yan, ipalakpak natin kay Lord yan. Kung tayo ay na kay Kristo, dadaigin din daw natin ang sanlibutan. Hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na nagmumula kay Kristo. Diba? Nabasa niyo ba na ang sabi sa Biblia, sa banal na kasulatan, hindi niyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? So kung ang ating katawan ay templo ng Diyos, ibig sabihin tirahan ng Diyos, si Kristo. Ang Espiritu Santo ay nasa atin, mabuti nasa atin, mabuti yung ating magiging bunga, yung magagawa natin. Magbubunga tayo na pagtitiis. Diba? Kaya yung mga kapighatian yan, yung mga problema, ang bunga daw sa pananampalataya natin yan ay endurance. Nakakapagtiis tayo hanggang wakas. Kasi si Kristo, tinutulungan tayo, tinuturuan tayo. Araw-araw tayo pinapabanal. No? Dumadaan tayo sa proseso ng sanctification sa tulong ng Espiritu Santo. Amen? Amen. At nakapag-aralan din natin yung Pilipos chapter 4 verse 4 na ano yung sinasabi dito? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak, magkaroon kayo ng joy sa Panginoon. At inulit-ulit, muli kong sasabihin, magalak kayo. So alam naman natin na pagka sa Biblia,
pagka inuulit-ulit ang salita, binibigyang diin iyon, no? Meron siyang importansya. Ano ba yung magalak? Diba, utos siya eh. Requirement. Kailangan, magalak tayo lagi sa Lord. Ibig sabihin, isurrender natin, no? Tumayo tayo sa biyaya ng Panginoon palagi. So, walang problema na tatalo sa atin pag tayo na kay Lord. No? Yan yung dalawang mensahe eh, ng talata na, nung unang talata na binanggit sa atin, yan, ang unang mensahe may kapighatian, pero may good news na daig niya ni Kristo. Okay? So, again, pansinin natin, hindi dito sinabi ni Kristo na kapag sumunod tayo sa Kanya, makakaranas tayo ng lubos na kasiyahan o happenings. Di ba? Sabi niya, magkakaroon kayo ng kapighatian, mga trials. Okay? Next. At natutunan din natin, inalam natin last week, na ang meaning, ang totoong meaning ng joy at ng happiness. Inalam natin. Kasi para natin makuha paano natin makukuha yung joy, kailangan natin alamin ano yung definition. Kasi maraming nalilito sa dalawa eh. Di ba? Minsan ano na iba, yung happiness, yun yung joy. Pero hindi, magkaiba sila. Okay? So joy is not the same as happiness. So ano ba ang meaning ng happiness? Ang happiness is nakabase sa happenings. Diba? Ano ba yung mga happenings na nagbibigay sa atin ng temporary kaligayahan? Akala natin yun na yung joy. Diba? Pagka mayroong mga gatherings, diba? Pagka mayroong birthday, pagka may occasion, diba? Madalas yung mga shot, yung mga walwalan. Diba? Yun yung happiness eh, nakabase sa happenings. Pero pagkatapos na yung happenings, doon pa ba yung happiness mo? Diba? Nawawala na din eh. Pagkagising mo na, kung ang happiness mo ay nakikita mo o natatagpuan mo sa pag-inom, palandalian, nawawala yung problema eh. Pero kinaumagahan, ano dulot nun? Minsan hangover. Tapos yung problema nandun pa. So, makikita natin na happiness is nakabase sa temporal. I-welcome natin yung mga bagong dating. Hello! Meron pa naman doon. Yan, mga bisita natin galing Bicol. Si Ashen at ang kanyang anak. I-welcome natin. Palakpakan natin si Lord sa buhay nila, no? Dumayo pa from Bicol. Okay? So, ang happiness daw ay nakadepende sa mga circumstances. No? Nalaman natin ang ibig sabihin ng circumstances. Hindi yun yung uso pagka bakasyon, ano? Sa mga kabataan. Iba yun, ano? Nakabase sa kung ano yung pangyayari. Diba? Nakabase sa sitwasyon. Yun yung happiness. Pagka meron kang pera, pagka may good news, diba? Doon nararanasan natin ang happiness. Pero paano pag inalis yung good news, pag inalis yung pera, yung ngiti natin na hanggang dito, nalulungkot, nawawala. So, isang patunay pa rin ang happiness ay temporary. No? Panandalian. Okay? Kaya nga sinasabi natin, ang happiness daw ay mabilis talagang mawala. Agree ba kayo doon? Amen. Kung agree kayo, sabihin nyo, Amen! Amen! Agree tayo na ang happiness ay mabilis mawala. Sa kabilang banda naman, ang joy naman, sa Tagalog, anong Tagalog ng joy? Kagalakan. Hindi ito yung joy na sangkatutak. Sangpatak. Sangkatutak, kinuhugasan. Ito, unlimited yung mararamdaman mong joy. Diba? Kasi ang joy galing sa Diyos. Ang joy, ang Diyos na bibigay sa atin ng kagalakan. Tunay na kagalakan. Hindi na uubos. Kahit na tayo may pinagdaraanan, nakangiti pa rin tayo. Diba? Meron tayong pinangahawakang pag-asa. Kahit na tayo maraming due date. Diba? Maraming gastos. Meron tayong joy.
may kagalakan tayo, meron tayong inaasam-asam na provision galing kay Lord. At ang treatment natin sa problema, paraan yun para thank you. Paraan yun para tayo, yung pananampalataya natin, pagtibayin. Amen po ba? Ang joy daw, sabi dito, mas malalim kaysa emotions. Di ba? Mas malalim, ano ang kahulugan ng joy kaysa sa emotions. No? Pwede kasing umiiyak tayo. Sino nag-experience dito? Umiiyak, lumuluha, pero punong-puno ng kagalakan yung puso. Sige, taas kamay, tignan natin. Yeah, amen. Di ba? So hindi nakabase sa emotions eh. Sabi nga nila, tears of joy. Yeah. Galing yung salitang tears of joy. Kahit na ang dami mong problema, pero nagpupuri ka kay Lord, nagtataka ka po, ito umiiyak eh, nakikinig lang naman ako ng worship song. Pero yung makakagalit ka doon sa biyaya, diba, sa ginawa sa'yo ni Lord sa buhay mo, nare-realize mo, parang naiiyak ka eh. Pero alam mo, sa hindi Kristiyano, hindi nila mauunawaan yun eh. Tignan mo to, umiiyak, wala namang ano. Pero pag ikaw, totoong nasa iyo si Kristo, namumuhay ka kasama si Kristo, may kakaibang joy na hindi maiintindihan ng mga unbeliever na hindi pa tumatanggap. Amen? Yeah. Amen. So, ayan nga, ang joy nananatili kahit may luha. Diba? Kahit may luha, nananatili ang joy. Kasi meron tayong hope, meron tayong pag-asang hinahawakan. Na darating ang panahon, sinabi nga naman sa Biblia, papawirin daw, pupulasin ng Panginoon yung ating mga luha pagdating ng panahon. Diba? Pag uwi natin doon sa ating original place, no? Pag uwi natin doon, kasama si Kristo, doon wala nang luha. Yan. Sino nakabasa na? Agree ba kayo? Darating ang panahon na wala nang luha? Amen. Yan. So, patuloy tayong maging tagasunod ng Kristo. No? Dahil ang joy ay rooted down kay Kristo. Nakaugat kay Kristo ang joy. No? Si Kristo ang ugat. Hindi sa pagiging komportable. Kasi sa happiness, pag inalis tayo sa ating comfort zone, anong nangyayari? Nawawala siya bigla. Di ba? Yeah. Tanungin mo nga yung katabi mo kung ano yung nakakapagbigay ng happiness sa kanya. Ano ba yung ano yung sagot? Sige nga. Pera. Yeah. Tanungin mo naman, ano yung nakakapagbigay ng joy sa kanya? Si Lord, syempre. Palakpakan natin si Lord. Okay? So next. So ito pinagdiinan natin kung last time, no? Binigyan natin kasi ito yung katotohanan talaga. Pwede kang umiyak at may joy pa rin. Dito natin kailangan unawaan natin na kahit sobrang lungkot natin, kahit na dapang-dapa na tayo, pakiramdam natin, kahit iniisip natin, kinabukasan ano yung kakainin ng aking pamilya, ano yung ipapamasahe ko, bukas pagpasok sa trabaho, di ba, ano yung ihuhulog ko sa Bombay. Marami na kayo. Meron ba nagbubumbay dito? So, marami tayong isipin at dala-dalahin eh, no? Minsan ang problema natin, tayo dito overthinker. Sino dito yung amin na minsan sa buhay nila, kung hindi man madalas, na nag-overthink? Sino? Wala ba nag-overthink dito? Ayan. Yan ang problema natin, yung pag-overthink eh. Tayo yung gumagawa ng ng paano kaya kung wala, paano bukas. Yun yung mga sitwasyon na mayroong mga problema na kapag mayroong kang minsan dahilan ng pag-iyak mo. Pero, may joy pa rin ka. No? Dahil ang joy, ang sabi, ulitin natin, ang joy ay hindi kawalan ng problema. Kundi, presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Alam niyo ba mga kapatid, pag ang meaning
ang kahulugan natin ng joy ay wala ng problema. Alam niyo, kahit kailan, hindi natin makakanasan ng joy. Bakit? Kasi nga, ang problema nga ay fix. Palaging may problema. Si Kristo mismo nagsabi. Kaya pagka hinihintay natin mawala ang problema, may hirapan tayo kasi hindi mawawala talaga ang problema. Kaya, pag hinihintay natin wala problema, hindi darating yung joy. Kasi lagi may problema. Pero pagka ang mindset natin, may problema, pero may Diyos ako. May Kristo ako sa buhay ko. Palaging mayroong kaganapan. Amen? Amen. Next. So, naalala niyo pa ba yung ating word of the day last week? Sige, sabay-sabay natin basahin. Sa gitna ng mapighatian, piliin ang kagalakan kay Kristo. Yan. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo. Palampakan natin si Lord. Amen. So, nalaman natin na talagang present palagi ang problema. Diba? Nabago na ba yung ating mindset? Pag may problema dumating, natatakot pa ba tayo? Hindi na, kasi alam natin lagi na bang nandyan yan eh. Yung problema eh. Diba? Laging yung sitwasyon natin, ganito. Pero, ang importante natutunan natin, ang kagalakan daw na lagi natin dapat piliin ay na kay Kristo. Amen? Amen. Okay? So, next slide please. So, dumako tayo dun sa ating part 2, no, ng ating pag-aaral. No? Ayun kanina, review lamang. Ang sinasabi dito, ang malaking katotohanan daw, ang Christian life, tayo bilang mga Kristiyano, ang buhay daw natin ay hindi buhay na walang sugat, no, or problem. Tayo mga Kristiyano hindi exempted, no, sa pagiging sa pagkakaroon ng sugat o sa pagkakaroon ng problema. Kundi ang buhay ay may pag-asa. No? Meron daw tayong joy, meron daw tayong hope, meron tayong joy sa kabila ng ating nararanasan problem o sugat. Okay? So ulitin natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang na mawawala ang mga problema, sakit o pagsubok sa buhay. So talagang hindi mawawala, lagi present. No? Tulad ng ibang tao, no? Hindi sila exempted sa problem. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga, tingnan. Ano tingin mo? May problema ba yan? Tagumpay. Tagumpay na tagumpay. So lahat may problema. Hindi exempted. So walang exempted. Ang pastor, ang kapatiran, ang congregation, hindi accepted, no? Sa problema. Kahit tayo ay Kristiyano na. Dadaan pa rin tayo sa kabiguan, sa pagkawala, sa paghihirap. Hindi tayo accepted sa broken world. Kasi nga, dito nga tayo nakatira. Ang broken world, ang nagbibigay sa atin ng problema. Diba? At bakit nagawa ng broken world? Dahil sa kasalanan na nakapasok sa sanlibutan. So hindi natin kasalanan yun. Hindi natin kasalanan na ipanganak tayo sa mundong sila. May choice ba tayo? May choice ba tayo na maipanganak sa mundong sila? Wala eh. So tayo naaapektuhan, no? Naaapektuhan tayo ng reality na ang mundo ay sila, no? Kasi nga, kung ang mundo o yung kinabibilangan natin community ay kabilang dun sa mga pasaway sa lipunan, di ba? Tayo, more or less, magiging pasaway din kasi mayroong factors na nakaka-affect sa atin eh. So yun yung isang reason. Pangalawang reason, yung sinful nature natin. Di ba? Malaking epekto sa atin yun. Kaya tayo nakakaranas ng kapinhatian, ng kahirapan. Kasi tayo, pinanganak tayo na ang nature natin, ang hinahanap ng katawan natin ay yung mga gawain na malayo sa Diyos. Diba? Ang gusto natin, kamukha sinabi ni Apostol Pablo. Diba si Apostol, kilala niyo si Apostol Pablo? Isang haligi na ng
pananampalatayang Kristyanismo yun, di ba? Halos kalahati ng New Testament, siya ang nagsulat. Ilang aklat ang sinulat ng Apostol Pablo? Ilang aklat? Pangalan lang natin. Ilang aklat ang Bagong Tipan? Ilan ang sinulat ng Apostol Pablo? 13. 13 ba? Ayun. So, si Apostol Pablo na mismo nagsabi, alagad ng Diyos, isang matibay na haligi. Ang sinabi niya, yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun yung kanyang nagagawa. At yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Ibig sabihin, meron talagang battle, no? Meron talagang kagustuhan yung katawan natin na gumawa ng hindi maganda, ng malayo sa Diyos. Kasi yun yung nature ng tao ang magkasama. Di ba? So, example pa rin natin, para maalala lang natin, di ba, ang sanggol, ang bata, di ba? Ipinanganak natin yan, hindi pa natin tinuturuan yan. Wala pang ibang external factors na naka-affect dyan. Pero bakit yung bata, unti-unti natututo siyang magsinungaling sa magulang? Diba? Tinuruan pa natin yung anak natin na sinungaling? Hindi naman, di ba? Pero kusang lumalabas yung kanyang sinful nature. So yun yung dahilan bakit ang mundo na ginagalawa natin ay sila. Dahil unang-una, tayo ay ipinanganak na makasalanan. Meron tayong mga kasalanan. At ang ating environment, di ba? Natutunan natin last time na nung nakapasok ang kasalanan, hindi lang ang naka-experience yung tao, hindi lang ang tao na-apektuhan. Kundi, ano pa na-apektuhan? Diba, ang buong nilikha, sanlibutan ay dumaraing, sabi doon sa talata na binasa natin nakaraang linggo. Ang buong sanlibutan ay dumaraing. Ibig sabihin, naapektuhan pati ang kalikasan. Diba? So, magkaroon ng mga trahedya. No? Lundol na malalakas, mga ulan na malalakas. No? Nagkukos sa atin para magkaroon tayo ng pain. Okay? So, talagang laging mayroong sugat. No? Tanggapin natin yun. Lagi kong inuulit-ulit, lagi kong dinidiin. Kasi, pagka natanggap natin na tayo ay palaging may problema, palaging mayroong kapighatian, doon tayo mag-uumpisang gumaan yung ating doon natin mag-uumpisang ipagkatiwala natin kay Kristo. Dahil, kung kahit na tayo lagi may problema, ang solusyon, meron tayong pag-asa. No? Sinaksamahan tayo ng Kristo. Amen? Ang sugat ay totoo, pero hindi ito yung katapusan na ito. Dahil kay Kristo, ang sakit ay merong kagalingan, di ba? Ang paghihirap ay merong kayamanan, no? Ang alam niyo ba, ang kayamanan, hindi lang yung worldly wealth, di ba? Hindi lang yung marami kang pera, di ba? Ang kalusugan ay kayamanan, di ba? Yung katabi mo, kayamanan mo yan. Di ba? Kayamanan natin ang bawat isa. Lalo yung ating mga asawa, kayamanan natin yan. Ating mga anak, kaya Amen? No? Tanungin ko kayo, sino ang nagbibigay ba ng problema kung pagsubok sa atin? Ang Diyos ba? Sino nagbibigay ng problema sa atin? Sige nga, manuwala natin. Ang Diyos ba nagbibigay ng problema? Hindi. Talagang hindi. No? Ano ang source ng problema? Ano ang source ng problema? Sin. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi, malinaw ang source ng problema. Ang source ng problema ay yung pagpasok ng kasalanan. No? Pagpasok ng kasalanan, nagkaroon ng problema. Pero ang Diyos, alam niyo, ginagamit ng Diyos yung problem, yung trials, yung mga pagsubok, para tayo mas lalong tumatag. Hindi inaalis ni Lord ang problema. Agree ba kayo doon? Hindi inaalis ni Lord ang problema. Sinasabi niya nga na may experience natin ang problema eh. Pero anong ginagawa ni Lord? Tayo, sinasamahan niya tayo. Sinasamahan niya tayo para yung problema ating malampasan. At,
Di ba? Ang sabi ni Lord, ang pangako niya, hindi kita bibigyan ng problema o pagsubok. Hindi sa bibigyan. Wala akong iaalaw, no? Na problem o pagsubok na lalampas doon sa ating kakayahan. So, ibig sabihin, walang problema na makakapagpadapa sa atin. Lagi mayroong provision si Lord. Familiar kayo sa kwento ni Job? Di ba? Binigyan ba siya ng problema na pagsubok na lampas sa kakayahan niya? Hindi naman eh. Pero ano yung naging resulta nung problema kay Lord? Lalong lumakas yung kanyang faith, yung pananampalataya. Doon na-test yung kanyang faith kay Lord. Di ba? Ang lahat iniwan na siya eh. Namatayan siya ng anak. Namatayan siya. Ilang anak namatay sa kanya? 10. Di ba? Lahat. Namatay yung kanyang mga alaga. Yung mga kanyang tinatangkilik, yung kanyang kayamanan, inalis lahat sa kanya yun. Hindi lang yun, pati siya mismo na target. Di ba? Nagkaroon siya ng sakit. Ultimo asawa niya, sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang mga anak, ano sabi ng asawa niya? Sumpahin mo na ang iyong Diyos. Diba? Bigyan mo yung kaisa-isa na dapat na nandyan sa'yo, na nakasuporta sa'yo. Kasi asawa niya, isa sila sa laman. Hindi sila dalawang tao, isang laman na sila. Sinasabihan na siya, tigilan mo na yung ministry mo na yan, tigilan mo na yung faith mo na yan, kasi hindi maganda resulta sa'yo. Pero ano sabi ni Job, lalong tumaas yung kanyang faith, lalong tama nga yung sinasabi na ang pagtubok nagbibigay ng katatagan, no, ng endurance, ng pagtitiis. Di ba? Nakapagtitiis ako eh. So, anong nangyari? Napahiyak si Satan doon, di ba? Nagtagumpay. Pero doon sa pagtagumpay ni Job, ano ginawa ng Diyos? I-bless pa siya lalo. Ibinalik sa kanya kung anong nawala. Di ba? Ilang anak yung binalik kay Job? Kung alam natin. Ha? 7? Ako alam ko 10 eh. 10 din yung binalik. Ano natin? Let's check, no? I-validate natin kung ilan. Alam niya ni Pastor Gio, i-validate natin. Ilang anak yung ibinalik ni Lord kay Job? Diba? 10 din? Doble? 20? Doble sa mga nawala. Ha? 10 din, alam ko. Doble sa mga nawala doon sa mga kanyang kayamanan, tinatangkilik. Pero yung anak, 10 din, alam ko binalik lang din. So makikita natin dito na talagang walang problema na ibibigay si Lord na hindi natin kaya. Sasamahan tayo ni Lord. Diba? Kahit na ang lahat iiwan tayo, si Lord iiwan. Diba? Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. Sino dito ay nakakagalit sa buhay ni Job? Yun, no? Si RT, si Kuya Mario. Pero hindi pa tapos si Lord. Kumilos, gumawa sa buhay natin. Huwag tayong mainip. Kung tayo nakaka-experience pa ng talagang pagkadapa, pagka may problema, mayroon pang tinuturo sa atin si Lord. Mayroon pa siyang gusto tayong matutunan. Amen? So, itiwala lang natin lahat kay Lord. No? So, tama ba ang sinasabi ng ilan na sinusubok ako ng Diyos? Minsan ganun eh. Pag may problema, sinasabi natin, sinusubok ako ng Diyos. Lagi na lang si Lord. So, tandaan natin, ang Diyos ay hindi gumawa ng masama, no? Siya yung ginagawa ni Lord, ginagamit yung mga pagsubok, yung pain natin, para pagtibayin yung ating faith, pananampalataya, no? Okay? So, to sum it up, ang Christian life ay hindi tungkol sa pagiging pain-free. Talagang pag Kristiyano tayo, hindi tayo ligtas sa pagiging sa pain, sa sakit, no? Pero ito ay issue ng pagiging hope-filled. No? Puno-puno tayo ng ano yung Tagalog ng hope? Pag-asa. Dahil pag-asa ng kagalakan dahil kay
Kristo. Next. Yeah. So big truth number 1. So malaking katotohanan. Unang malaking katotohanan. Joy begins when we accept this world is broken. Ang katotohanan, ang kagalakan daw ay nagsisimula sa pagtanggap, no, na ang problema, ang trials ay laging nandyan. Ang kagalakan ay nagsisimula pagka natanggap natin na ang mundo na ating ginagalawa ay sira. Minsan, nawawala natin ang joy. So, nawawala natin ang joy minsan eh. Dahil gusto natin, perfect yung buhay natin. No? Madami sa atin din gusto natin, perfect. Pagising natin, dapat laging andyan na agad. Di ba? Gusto natin, pag may dinugo tayo, dapat laging may matutukot. Di ba gano'n? Gusto natin, pagka oras na ng bayaran ng mga bill, gusto natin mabayaran. Palaging yung comfort natin ang gusto natin. Diba? Yun yung nature natin eh. Ayaw natin yung tayo naliliglig. Diba? Gusto natin perfect ang buhay. Gusto natin laging smooth. Gusto natin laging magaang. Gusto natin laging smooth, lagi ang daan. Gusto natin walang pain. Yan ang kalimitan gusto natin. Smooth ang daan, walang pain, walang delay. Diba? Sino dito yung nagpipray na ng mamadali? Lord, bigyan mo na sa akin, dali na Lord, kailangan. Diba? Gusto natin hindi na di-delay yung mga pagpapala, yung blessing. Diba? Pero sino dito naka-experience? Aminin natin na minsan mayroon tayong isang bagay na labis na inaasahan. Na gustong-gusto natin makuha na natin. Pero wala pa rin, na-delay pa rin. Sino? Di ba? Na-experience nyo ba yun? Ini-expect mo na sa Biyernes, magkakaroon ako ng may blessing na darating. Nawala. Doon, alam nyo, pag-test pa rin ni Lord yun sa ating faith eh. Diba? Kasi may ibang tao, pagka na-delay yung blessing na ini-expect niya, yung sigurado na sa darating. Minsan, di ba? Pagka na-delay yung blessing, akala nila, si Lord naman, bakit hindi mo pang binigyan? Diba? Pero ang totoong Kristyano na may Kristo sa kanyang puso, nakuunawaan niya na baka hindi ito pa yung tamang timing. Baka mayroong pang timing na pinaplano si Lord para sa akin na mas mabuti. Dapat ganun lagi pagtingin natin. So, nawawala ang joy kasi minsan, gusto natin, walang failure talaga, puro success. Meron ba gano'n? Puro success? Wala. Pero ang katotohanan talaga, the world is fallen. Bagsak talaga ang kalagayan natin. Bagsak ang kalagayan ng mundo, bagsak ang kalagayan natin mismo bilang tao sa harapan ng Diyos. Diba? Tayo, ipinanganak tayo na hiwalay sa Diyos. We are born separated from God. Diba? Tayo na hiwalay sa pagmamahal ng Diyos dahil sa pagkakasala ni Eva. Kaya nga, para daw tayo mabuhay na uli sa ating pagkakamatay, sa ating pagkakahiwalay sa Diyos. Diba? Ang biblical meaning ng kamatayan is, ano ang biblical meaning ng kamatayan? Diba? Pagkakahiwalay sa Diyos. Absence of God. So, yun yung wala sa atin. Wala tayong kakayanan to directly communicate with God. Na makipag-fellowship kay Lord. Dahil tayo madumi. Si Lord, banal, holy, hindi pwedeng makipag-commune sa mga makasalanan at madumi. Diba? So tayo, makasalanan. Kaya ano daw dapat natin gawin? Tayo ay maipanganak na muli. Ma-born again. Diba? Yun yung sabi ni Kristo sa tanong ni Nicodemus. Naalala niyo? Tinanong si Kristo ni Nicodemus, di ba, Panginoon, paano kami makakapasok sa kaharian ng langit? Ano sagot ni Kristo? Unless a man be born again. Nalito naman si si Nicodemus, sabi na, o pwede po ba yun na makakapasok ako sa sinapupunan ng aking ina?
para maipanganak na muli? Diba? Ano sagot ni Kristo? Ang maipanganak sa aluma ay sa laman. Kailangan tayo maipanganak sa Espiritu. Mabuhay ang atin. So, kailangan tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Diba? Kailangan tayo, anong requirement sa atin? 2 beses daw tayo maipanganak. Para tayo mamatay ng 1 beses. Diba? Pag hindi tayo na ipanganak ng 2 beses, tayo mamamatay 2 beses. Yeah. Ang unang kapanganakan natin, physical birth. Diba? Pinanganak tayo, nilipan tayo ng ating magulang, ng nanay natin. Yung ikalawang kapanganakan is sa espiritu. Para yung kamatayan lang natin, isa lang, yung kamatayan lang ng ating physical body. Pero, pagka 1 beses na tayo pinanganak, hindi tayo na born again. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Hindi natin siya tinanggap sa buhay natin. 2 beses tayo makakaranas ng kamatayan. Una, physical death. Pangalawa, yung eternal death. Eternal na pagkakahiwalay. Saan yung eternal na pagkakahiwalay kay Kristo? Saan daw yon? Anong lugar yon? Impyerno. Diba? Yung dagat-dagatan ako. Doon, yun yung ating iniiwasan, yung ayaw natin. At ayaw din ni Lord na tayo mapunta doon. No? Nilikha ang impyerno, hindi para sa tao. Diba? Alam nyo, actually, ang tao nilikha special. Diba? Ang lahat nilikha sa salita lang eh. Diba? Sa pamamagitan ng salita, nilikha. Diba? Pero ang tao nilikha special. Ang Diyos mismo ang handcraft. Diba? Yung kamay mismo ng Diyos ang gumawa sa atin. Amen? Yan. So, yan. Ang katotohanan, ang kagalangan talaga, nagsisimula. Una, tanggapin natin na tayo ay mayroong bagsak na kalagayan at pati ang mundo na ating tinitirahan ay bagsak din at so doon malalaman natin. No? Fallen ang mundo. Pero hindi ito sign. Hindi ito sign na fallen ang mundo, fallen tayo bilang tao, na iniwan tayo ni Lord. Ito yung reality. No? Na ang mundo. Hindi tayo, kasi pagka hindi natin tinanggap na ang word ay sira, alam nyo, mga natin is palaging disappointment. No? Pagka lagi tayo nakakaramdam ng disappointment, kasi nga, hindi nagiging perfect ang buhay natin, hindi smooth. Diba? Hindi, laging may pain. Laging may delay. Diba? Laging may failure. Pagka gano'n natin, mawawala ang joy. Diba? Lagi tayong madidisappoint. No? Pero, inaalaw ni Lord yung mga nangyayari na yun. Hindi tayo para padapain, kundi para tayo ay umasa sa mundo na magkakaroon tayo ng kaligayahan, meron tayong hinihintay na joy, totoong joy, eternal, dahil kay Kristo. Doon magsisimula yung joy, hindi dahil sa perfect yung situation, kundi sa tamang pag-unawa ng reality at pag-istiwala sa Diyos. Okay? Next. Ang tanong, why the world is broken? Ito na naman tayo. Bakit daw sila ang mundo? Dahil sa kasalanan, alam natin yan. Diba? Dahil sa pagsuway, sa disobedience ng unang tao. Diba? Dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan. At pag sinabing kamatayan, hindi lang natin sinasabi yung physical death, no? Pati yung spiritual death. Spiritual, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos, na-experience natin yun. Yung kamatayan na yun. No? Dahil sa kasalanan, pumasok yung takot. Mula sa dating tayo, di ba? May relasyon tayo sa Diyos. Pansinin nyo, dati, direktang nag-uusap si Eva at saka si Adan at ang Diyos. Di ba? Pero nung nagkasala, nung pumasok yung kasalanan, anong nangyari? Nagkaroon ng takot sa puso ni Adan. Ano pa? Takot at kahihiyan, di ba? Hinahanap sila ni Lord. Asan kayo? Di ba? Anong ginawa nila? Nagtago. Di ba? Napalitan ng yung dating relasyon sa Diyos, napalitan ng pangamba at takot, nagtago sila sa Lord, no? Yeah. So dahil sa kasalanan, pumasok yung luha. Doon nagsimula yung sakit, yung kalungkutan.
yung paghihirap. Di ba? Even yung magkapatid, nag-away, di ba? Sino yung magkapatid na pinatay yung si Cain at si Abel, di ba? Pumasok yung galit, yung greed dahil sa kasalanan. Okay? Pumasok yung yung hirap. Di ba? Yung buhay na puno ng struggle eh. Di ba? Pinalabas sila ni ni Lord sa Eden, di ba? Samantalang doon sa Eden, andun na lahat eh. Ngayon, ang sabi ng Lord, kailangan paghirapan ni Adan. Magbubungkal siya ng lupa. So, hindi sa yung plano ni Lord, Diba? Minsan may iisip natin, sabi nga nung anak ko, si Sammy, bakit ba kasi kinain eh? Tanong din ba natin yan? Tingin niyo kung hindi kinain yung bunga, kung hindi sumuway, anong buhay natin ngayon? Perfect, di ba? Pasok ang kasalanan. Kaya lang, yung kinain, nakapasok ang kasalanan. Tayo nagsasuffer. Yung biktima tayo. Yan. So hindi natin kasalanan na may panganak sa na mundong punong-puno ng pagkakasala. Diba? So minana lang natin yun. Pero meron tayong choice. May free will tayo. Whether to accept, diba? Tanggapin natin si Kristo. Wala tayong ibang gagawin, diba? John 3:16. Wala kang ibang gagawin kundi manampalataya kay Kristo. Para sa totoong joy. Diba? Kaya kung titingnan natin ang mundo ngayon, magulo, no? Maraming sakit, maraming injustice, kakulangan sa hustisya, resulta yun ng mga kasalanan. Pero pag naiintindihan natin kung bakit sira yung mundo, mas mauunawaan natin dapat magkaroon tayo ng joy. No? Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil kay Kristo. No? Dito din natin mauunawaan, natatanggapin natin na kailangan natin ng tagapagligtas. No? Sino yung tagapagligtas natin? Si Jesus. Si Kristo pinadala para tayo tubusin ang ating mga kasalanan. Kahapon, kasalanan natin kahapon, kasalanan natin ngayon, saka yung mga gagawin pa natin kasalanan. Diba? Ano sabi sa Roma? Wala nang paghatol ang sino mang na kay Kristo. Hindi na tayo hatulan sa law. No? Kasi tayo, hinahatulan tayo hindi sa ating ginawa, hindi sa paggawa natin na mabuti, kundi dahil doon sa tinapos na gawa ng Kristo. Sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago. Amen? Yan, parang isang malakas na palakpak para kay Lord. Okay? Next. Yan, part 2. So, ito yung sinasabi kanina pa, hindi natin kasalanan. No, minsan kasi, sinisisi natin ang ating sarili. Diba dati? Hindi kasi ako mabuti, kaya mapupunta ako sa kapahamakan, sa impyerno. Hindi ko kasi kaya gawin, hindi ko kaya sumunod sa kautusan. Kaya ako mapatahan. Pero dito na maunawaan natin na kailanman hindi tayo magiging mabuti talaga. Kailanman hindi tayo magiging perfect. Kasi nang-apekto tayo ng mundong sira. At ang gusto ng laman natin is worldly. So, nauunawaan ni Lord yun. No? Kaya nga hindi after si Lord dun sa ating mga gagawin nating mabuti. Kasi ano sabi sa Bible? Ang inyong mga gawang mabuti ay parang maguming basahan sa paanan ng Diyos. Walang sino man daw ang hindi nagkasala. Sabi sa Roma 3:22. Tapos ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo dapat papunta sa kapahamakan. Pero dahil buti na lang, no, nagplano yung Ama, ipinadala niya yung kanyang anak para sa katutubos ng ating kasalanan. So sino dito yung confident, no? Very confident na sasabihin, ako sigurado ako naligtas na. At hinihintay ko na lang yung makasama si Lord doon sa langit. Sige nga, tignan niya natin. Sino dito yung siguradong ligtas na? Ayan. Now, mayroon pang hindi sigurado? Mayroon pang hindi sigurado? Tayo, pag na kay Kristo, sigurado ang ating kaligtasan. Amen ba? Amen. Habang tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, umaatid dito, tayo lalong lalago sa pananampalataya.
At mauunawaan natin na ang tinapos na gawa ni Kristo ay sapat. Hindi kulang. Diba? Hindi kulang. Sapat ang kanyang sakripisyo sa Kristo Kalbaryo. Yan ang ating kaligtasan. No? Ang sabi ng Diyos, walang sino man daw ang makakapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Ama. Niyang kamatayan man, niyang kasalanan. Pag nagkasala ba tayo, hindi tayo maliligtas? Mahihiwalay tayo sa pagmamahal ng Ama? Hindi. Sabi, ni ang kamatayan, ni ang kasalanan, ni ang mga nilalang sa itaas o sa ilalim ng lupa, hindi tayo ipaghiwalay sa pagmamahal ng Ama. Sapagkat, sabi ni Kristo, hawak ko kayo. Meron pa ba mas malakas kay Kristo para magpumiglas tayo? Para makawala tayo sa pagmamahal niya? Pag tayo na kay Kristo, sigurado yung kaligtasan natin. Kasi wala daw sino man ang makakapagpahiwalay. At ang mas matindi pa doon, hawak daw tayo ni Kristo. Si Kristo, ano sabi? Hawak ng Ama. Ibinigay tayo ng Ama kay Kristo. Hawak-hawak si Kristo ng Ama. So, ibig sabihin, eto tayo sa gitna. Ito tayo. Hawak-hawak tayo ni Kristo. Tapos si Kristo, hawak-hawak ng Ama. Sino pa ba pwede magpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Ama? Wala na. So, ang kaligtasan natin ay sigurado. Naalam nyo ba? Naalala nyo ba yung kwento ng kalibughang anak? Naalala nyo? Na yung anak niya, tinuring siyang patay na nung anak niya, yung tatay. Kasi kinuha na yung mana eh. Di ba? Nung unang panahon, pag pinuha mo na yung mana mo, yung yaman mo, tinuturing mong patay na ang magulang mo kasi nakukuha lang ang mana. Patay na ang magulang. So kinuha niya na lahat, layo-layo siya, inubos na yung yaman niya sa layaw. Di ba? Nagalit ba yung ama? Nahiwalay ba yung anak doon sa pagmamahal ng ama? Ano lang ang ginawa nung anak? Yung form namin. Lumapit lang uli, bumalik lang eh. Yan yung hinihintay sa atin, Lord. Minsan tayo nadadapa. Minsan tayo nagkakasala. Minsan pakiramdam natin na kapag kumit tayo ng napakabigat na nagkakasala. Pero ang sabi pala, kailangan lang bumalik lang tayo sa ating Ama. Okay? So pwede ba uli makita yung mga kamay ng siguradong ligtas na? Yan. Amen. Palakpak natin kay Lord yan. Kailanman hindi yung mga kaligtasan natin. Kung totoo tayo, tumanggap kay Kristo. No? Ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan, libre binibigay. Hindi ito ginagamit natin para tayo gumawa ng pagkakasala. Kasi pag tayo gumawa ng pagkakasala, hindi si Kristo nasa sa atin. Kasi kung si Kristo nasa sa atin, mabuti si Kristo, mabuti dapat yung lalabas sa atin. Kaya, magre-resulta tayo ng mabuting buhay. Hindi tayo mananatili sa pagkakasala. Meron tayong kasalanan, bibitawan natin yan. Kasi merong sa puso natin na nag-guilty. Meron sa puso natin na may sobrang panghihinayang. Kasi mahal natin si Kristo. Pag mahal mo ba, gusto mong patuloy mong sinasaktan? Hindi naman, di ba? Amen? Amen. Okay? Next. Number 2, nakatotohanan, joy is found. Ang joy daw ay matatagpuan sa presensya ng Panginoon. Hindi sa absence of pain. Okay? So, sige, basahin nga natin sabay-sabay yung sabi sa Psalms, chapter 16, verse 11. Iyong ituturo sa akin das ng buhay. May kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan, mayroong kaligayahan. So, sa Psalm, sino nagsasalita sa Psalm? Sino? Diba si David yan? Si David nagsasalita sa Psalm. Mapapansin natin, alam niyo, yung aklat yan, si David nasa sitwasyon na hindi siya komportable. Meron siyang problema sa kanyang kaharian eh. Diba? Diba si David? Ano ba si David? Hari ng Israel si David. Diba siya yung bata na tumalo dun sa Goliath? Diba? Pero makikita natin dyan na si David humihingi siya ng protection, ng guide kay Lord.
No? Nasa sitwasyon siya na meron siyang pressure, merong uncertainty sa paligid niya. Siguro posible meron siyang kaaway, yung kaharian niya, diba? O kaya posible meron kawalan ng seguridad, no? May takot, pero sa kabila nito, sa ano sinabi niya? Sa presensya daw ng Diyos, merong kapuspusan ng kagalakan. So sinasabi ni David yun sa gitna ng problema, merong kapuspusan ng kagalakan sa harapan ng Diyos. At sa kanan daw, merong everlasting joy. No? Merong kaligayahang walang hanggan. So anong aral dito? Iyon pa din, no? Ang aral dito makukuha natin, hindi talaga nawawala ang problema. No? Even yung mga great people, no? Sa Bible, si David, nasa kanya na lahat eh. Mayaman siya, diba? May kaharian siya, may authority siya, pero still, may problema pa rin siya. Pero hindi niya inalintana yung problema. Hindi, mayroon siyang joy. Kaya sinasabi dito, kapag si Lord ang ating kanlungan, siya yung sa kanya tayo nakatalo, meron tayo kapayapaan, meron tayong kagalakan, kahit nasa gitna na panganib. Okay, next. Yeah. Minsan, ang prayer natin, Lord, alisin mo ito. Diba? Sino dito yung ganito? Gusto ko alisin agad yung problema ni Lord. Minsan ang prayer natin, Lord, ayusin mo na agad, hirap na ako. Lord, tapusin mo na. Yun ang ano natin eh. Lord, sana mawala na ako sa ganitong sitwasyon. Yun ang palagi, no? Majority of our prayers. Pero, si Lord, alam nyo, hindi nag-aalis ng problema. Bagkus, ang ginagawa ni Lord, sinasamahan niya tayo. Tiniturn around niya yung isang pangit na bagay into positive things. Ginagawa niya yung problema para tayo mas lalong tumatag sa ating pananampalataya. Kaya yun, no? Minsan, ang sagot ng Diyos, hindi ko muna aalisin, pero sasamahan kita. Nakita niyo ito, familiar kayo dito sa story ng footprint of the sun. Akala niya, iniwan na siya ni Lord. Diba? Yung pala, ang ginawa ni Lord, kasama niya, hawak-hawak siya ni Lord. Yung nakikita niya na lang ng mga footprints, hindi pala sa kanya na yun, sa kanya na. Pero siya, nataranta siya, struggle siya. Diba? Yun yung pinili niyang reaction. Dapat ang pinili niyang reaction, yung kapahingahan. Kasi hawak-hawak na siya ni Lord eh. So, ganun din ang panawagan sa atin. Kabila ng problema, isipin natin, nandiyan si Lord. Diba? Yun yung panawagan niya. Kung sino man daw napapagod, lumapit sa kanya, bibigyan ng kapahingahan. Okay, next. Part 2. Ano yung strong reflection natin dito, no? Sinasabi dito, ang tunay na joy ay hindi laging nanggagaling sa pagbabago ng sitwasyon. Hindi sa pag-alis ng problema ang tunay na joy, no? Hindi sa pagbabago ng sitwasyon. Kundi, saan? Sa presensya ng Diyos, no? Natural sa tao na i-connect yung joy sa pagbabago kasi ng sitwasyon, no? Magiging okay ako pag naayos ko na ito. Magiging okay ako pag wala ng problema, no? Magiging masaya ako. Pero yung ganong klase ng joy, yun, hindi joy yun, eh. Yun ay happiness, di ba? Distinguish natin, no? Ang tunay na joy, dependent palagi kay Kristo. Okay? Next. Next week. Itutuloy natin. Next week. Ang ating pag-aaral. Okay? So, lagi nating tandaan, mga kapatid, sa mundong ito, maaaring ito talaga ay sira na, no? Pero hindi nawawala ang pag-asa. Pag-asa natin na kay Kristo. Tandaan natin, hindi natin kontrolado yung mga mangyayari sa buhay natin, no? Pero ang gawin natin, alam nyo, God is in control. Bigyan natin kay Lord yung kanyang ano, no? Yung Lordship of Christ. Kristo gawin natin kapitan ng ating buhay. No? Paanyaya ng Diyos atin ay huwag hanapin ang joy sa perfectong sitwasyon, kundi hanapin natin ang kanyang presensya. Okay? So ano ang ating word for the day? Yeah.
Sige nga, sabay-sabay natin basahin. Word for the day. Sapat. Yan. Okay, so ang verse dito yung 2 Corinthians chapter 12 verse 19. Sige, sabay-sabay natin basahin. Ang biyaya ko ay sapat. Sapagkat so, yan ang ating word for the day. Sabihin mo nga, sapat. Sapat ang biyaya ni Lord para sa mga problema natin. Okay? Hindi lagi nawawala ang problema, pero biyaya ng Diyos ay laging sapat. Yan yung malaking word na dapat nating panghawakan pag-uwi natin. Sa gitna ng kahinaan, doon natin nakikita ang lakas ng Lord. No? Hindi mo kailangan maging perfect ang sitwasyon dahil sapat ang bawat pinagdadaanan ng ating buhay. No? Okay, so pwede ba tayong tumayo para sa ating closing prayer? Taas ang ating kamay bilang tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Taas natin ang ating kamay. Ama namin nasa langit, our gracious Father in heaven, maraming po salamat dahil nalaman po namin na ang aming mundo ay sila. Bagamat sila ang aming mundo, Panginoon, ito po ay nananatiling buo, tapat at kailanman, Lord, hindi nagbabago sa iyong mga pangako sa amin. Sapat po, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin. Panginoon, namin pong inaamin, madalas, hinahanap namin ang joy, kagalakan, sa mga bagay na panandalian, sa mga bagay na temporary, sa mga happiness, Panginoon, doon namin hinahanap ang joy. Pero Panginoon, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong mapagpalang salita, natutunan namin na ang happiness at joy ay magkaibang bagay. Lord, patawarin mo kami at turuan mo kaming hanapin ang tunay na kaligayahan, kagalakan, ang tunay na joy sa iyong presensya, Lord. Panginoon, Jesus Christ, sa bawat problema, sa bawat kapatid namin na ito, o sa mga mahal namin sa buhay na wala po dito, Panginoon, na mayroong pinagdadaanan, mayroong pasan-pasang problema, may mga pasakit, Lord, mayroong bigat sa puso. Panginoon, iparanas mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, Panginoon, nakasama mo sila. Lord, palibutan mo sila, kami, Panginoon, ng kapayapaan. Palakasin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Nawa, Panginoon, hindi po kami mahiwalay sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy po kami lumago sa aming pananampalataya. Lord, Panginoon, tulungan mo po kami na bigyan mo po ng desire ang aming mga puso na palaging present dito sa iglesia, sa bahay, sambahan namin, Panginoon. Panginoon, palagi po namin makasama ang bawat isa sa pagpapanalangin, sa pagpapalakasan. Nawa, Panginoon, maging blessing po kami sa bawat isa kasama namin dito, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay na may joy, na may kagalakan sa aming puso. Hindi dahil tingin namin maayos ang mundo, kundi dahil kasama ka namin sa bawat hakbang. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong nag-iisang anak, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.